Magandang hapon po sa ating lahat at tayo po'y dadako na sa ating hapong panambahan. Bago po ang lahat, same announcement kagaya po kaninang umaga, ating pong ipag-pray yung ating Pastor Jay at si Brother Jake sa ministry ng pagsasend din sa kanila together with the pastor from MCBC para sa gawain doon sa Mindanao area ng paglalahad din ng mga salita ng Panginoon doon. Meron din sila mga conference na kailangan daluhan bago mangyari yon. Sama rin natin sa prayer. At para kay Brother Samden Torres, pag-pray din natin yung nalalapit niyang pagbalik dito sa Pilipinas at maka-join o makasama natin Lord willing tong linggo. Marriage din nila Brother Paulo at Sister Ella, yung kanilang mga preparation sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Tayo po'y magsimula sa ating unang hymno at tayo po'y tumayo at ating pangawitin yung ating first hymn. Aming Panginoong Diyos, kami po'y muling lumalapit sa inyo ngayon sa hapon na ito. Kagaya po ng aming inawit, humingi po kami ng tulong, biyaya po ninyo na kayo po ang sumuri sa aming mga puso at mag-ayos nito, Panginoon, sa inyo pong harapan. Natulungan niyo po kami tumingin sa aming Panginoong Kristo, maging sa aming pagsamba na aming ginagawa, Panginoon, nawa sa'y kaluluwalhati ng inyong pong pangalan. Tawa, ganun din ay ang inyong pong ebanghelyo, inyong pong mga salita ay may pangaral sa magiging natitirang pangangaral ng inyong pong mga salita, O Diyos, tunay na malantad ang kabutihan, magandang loob po ninyo, Panginoon, na kung pabayaan niyo po kami sa aming mga sarili, kung hayaan niyo po kami, Panginoon, ay tunay na hindi kami magsasamba o hindi namin gagawin ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya kami po nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo. Kayo po maluwalhati at mapupurihan sa pangalan ni Jesus. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pag-awit ng ating second hymn.
Sa pong magandang hapon sa bawat isa. Nung nakarang linggo po ay nabasa natin ang salita ng Panginoon sa Mateo 25, versikulo 31 hanggang 46. Kung saan naalala natin kung paano muling magbabalik ang ating Panginoon. Marami ang nasorpresa na hindi pala sila bahagi ng kaharian ng Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay darating muli bilang isang hukom. At may mga nagugulat at nagtanong kung bakit hindi sila naging bahagi ng kanyang kaharian. At ito ay tunay na mayroong danger ang pagkaroon ng false worship, So, hapon ito, ating kung babasahin ang Matthew 26, verses 1 to 25. Dito'y mababasa natin kung paano pinagplanuhan, kung paano patayin ang ating Panginoon, paano siya na-anoint, at ang betrayal ni Judas, at ang pagsiset ng Passover. Muli, basahin po natin ang Mateo 26, 1 to 25. When Jesus had finished all these things, he said to his disciples, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." Then the chief priest and the elders of the people gathered in the palace on the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, "Not during the feast, lest there be an uproar among the people." Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of a very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at the table. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this could have been sold for a large sum and given to the poor." Verse 10. But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For he was done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Truly, I say to you, whenever this gospel is proclaimed in the whole world, that she has done will also be told in memory of her." Verse 14. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest and said, "What will you give me if I deliver him over to you?" And they paid him 30 pieces of silver.
And from that moment, he sought an opportunity to betray him. Verse 17, now on the first day of the unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, where will you have us prepare for you the feast to eat the Passover? He said, go in the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12, and they were eating. He said, truly I say to you, one of you will betray me. And they were very sorrowful and began to say to him, one another, is it I, Lord? He answered, he who has dipped his hands in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as is written of him, but woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been burned. Judas, who would betray him, answered, is it I, Rabbi? He said to him, yes, you have said so. If we remember yung Psalm chapter 2, nakalagay doon, why do nations rage and plot? At ito yung isang katuparan ng salitang yon sa Book of Psalms. That somebody plotted sa kanyang anak, but they forgot that the heavens laugh at them. Sa hapon ito, as we worship, we are drawn indeed to Christ, sapagkat may mga taong naglingkod, subalit hindi pala sila bahagi ng kanyang kaharian. Judas was the living testimony, bilang isang application sa worship natin kaninang umaga. May mga inakala nating hindi bahagi ng kanyang kaharian, subalit bahagi pala sila. We will worship our God, who is our God of Passover today. We are to drown like the woman, sapagkat siya ay tunay na kaakit-akit. Naway tayo rin, let us pour our heart and spirit and everything sa hapong ito as we worship the beauty of His holiness. Naway malunod tayo sa hapong ito sa panambahan, sapagkat tunay na banal ang ating sinasambang Diyos. Naway handa ang puso ng bawat isa sa pakikinig. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mga leksyon na natutunan namin mula sa aming binasa mula sa Matthew chapter 26 verses 1 to 25. Nawa o Diyos sa aming pagsamba sa iyo ngayong hapon, lumapit po kami kagaya ng babae sa nabasa po namin na nagdala ng isang banga ng alabastro na binuhos niya ito kay Hesukristo, ang laman nito na mamahaling langis. Nawa o Diyos, lumapit kami sa pagsamba sa iyo kagaya ng babae na ito na ibinigay niya ang pinakakatangi-tangi, ang pinaka-precious niyang possession. Nawa o Diyos ay maging ganito ang aming worship. Ibibigay namin sa iyo hindi po tira-tirang atensyon, hindi po tira-tirang puso, kundi ibibigay namin sa iyo ang the best po namin. At nawa o Diyos ay kalugdan po ninyo ito. Nawa o Diyos, hindi kami lalapit sa iyo ngayong hapon kagaya ng nabasa namin kay Judas, na bagamat siya nakikiisa kay Hesukristo, nakikipagkilanlan siya kasama si Hesukristo bilang kanyang apostol, pinagkanulo niya si Hesukristo sa mga bagay na temporal. O Diyos, patawarin niyo po kami kung may mga ilan po sa amin, o kung kami man, o Diyos, ay namumuhay sa isang panggap na pamumuhay. Kung sa paningin ng mga tao, kami kaisa ninyo, kami mananampalataya, ngunit alam po ninyo, o Diyos, kung kami namumuhay sa patagong kasalanan. Patawarin po ninyo kami, o Diyos. Ayaw po namin na mabanggit sa amin kagayang nabanggit kay Judas, na mas mabuti pa sa amin na hindi na pinanganak. Patawarin niyo po kami, o Diyos, at tulungan niyo po kami na magkaroon ng totoong pagkawasak sa kasalanan. Ang aming puso nawa ay mababa sa iyo. Maging ang mga mahal namin sa buhay, o Diyos, ang aming mga bisita na kasama namin ngayon, ang aming mga anak,
Ayaw po namin sila, O Diyos, na mapahamak. Ayaw po namin na maging kagaya sila ni Judas na pinagkakanulo si Hesukristo sa mga temporal na bagay sa mundong ito. Nawa makita rin nila si Hesukristo kagaya ng nakita namin nang binuksan ninyo ang aming puso at mga mata. Makita rin nila si Hesukristo bilang isang katangi-tanging yaman na hindi po maaaring ipagpalit sa anumang kayang i-offer ng sanlibutan na ito. Maawa po kayo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. Iligtas niyo rin po nawa sila, aming Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, sa pagsama niyo po sa amin kaninang umaga, sa aming morning worship. Salamat, Panginoon, sa pangungusap ninyo. Nagpapasalamat din kami sa kids sa Sunday School at sa young youth and young pro study. Nawa, O Diyos, hindi po ito masayang. Mangusap po kayo sa mga bata. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nangunguna at nagtuturo rito. At nawa pinagpala po ninyo ang mga mensahe nila kanina at gamitin niyo po ito para mangusap sa mga nakapakinig nito. At hanggang ngayon sa hapon na ito, O Diyos, humihingi kami, O Diyos, ng pagsama mo sa amin kung paanong sinamahan niyo po kami kanina. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala po ninyo sa amin sa isang linggo, mula nung Lunes hanggang nung Sabado hanggang sa araw na ito. Nagpapasalamat kami na binibigyan niyo po kami patuloy ng buhay. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo kami binibigyan ng maayos na kalusugan. Bagamat nakakaranas kami ng ilang mga sakit, hindi niyo po hinahayaan na lubusan itong lumala. Binibigyan niyo po kami na makakain sa araw-araw, hindi niyo po hinahayaan na kami makulangan. Binibigyan niyo po kami ng pagkukuhanan ng mga resources namin. Nandiyan ang aming trabaho, ilan sa amin ay may negosyo. Lahat ito, O Diyos, ay pagpapala mo. Binibigyan niyo rin kami ng kalayaan na maging mananampalataya sa bansang ito. Hindi kami nakakaramdam ng threat sa pag-exercise namin ng aming belief sa iyo. Lahat ito, O Diyos, ay mga pagpapala mo na nawa hindi namin sinasayang. Nawa, O Diyos, hindi kami presumptive, Panginoon, sa iyo na automatically ikakaloob nyo po sa amin ito sa araw-araw. Huwag nyo pong hayaan, O Diyos, magkaroon kami ng puso na may awareness ni katiting sa mga grasya mo, hindi mo dapat binigay sa amin. Pero dahil maawain ka, punong-puno ka ng pagmamahal sa mga kagaya namin, nawa, O Diyos, makita namin ang kabutihan mo. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na naghahanap ng trabaho. May mga ilan sa amin na may desire na magkaroon ng regular job, ilan sa amin, O Diyos, ay naghahanap ng mga work from home na trabaho. Ipagkaloob nyo po nawa, O Diyos, sa mga tao mo ayon sa kanilang pangangailangan. At pinapanalangin po namin sa iyo, at Diyos, patuloy naming tinataas sa iyo ang nalalapit na pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid, si Brother Paulo at si Sister Ella. Pagpalain niyo po ang kanilang mga preparation, ngunit higit sa lahat, pagpalain niyo po ang puso ng aming mga kapatid na ito. Ihanda niyo po sila dito sa panibagong yugto ng kanilang buhay na bibigay niyo po sa kanila. Nawa, O Diyos, ituring nilang masalamin ang ebanghelyo kung paanong si Kristo ay nagmamahal sa iglesia. Ito nawa ang pagmamahal na ipakita ni Brother Paulo kay Sis Ella. At si Sis Ella kung paano namang nagpapasakop ang iglesia kay Hesukristo. Ito po ang submission na ibigay niya at ipakita niya kay Brother Paulo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga blessing niyo sa kanila. Tinatalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatiran na hindi po namin kasama ngayon sa pagtitipon, mga may sakit. Nawa, O Diyos, ay hipuin niyo po sila at pagalingin. Maging ang mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. Nawa, O Diyos, huwag niyo pong hayaan na maging pabaya sila sa kanilang kaluluwa. Nawa, O Diyos, ay patuloy silang makinig ng salita mo, mag-aral ng iyong salita, manalangin. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na sila'y matangay ng kabisihan ng mundong ito. Higit sa lahat, O Diyos, dinadalangin namin ang pagsama niyo po sa amin ngayong hapon. Maramdaman namin ang presensya po ninyo sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, hindi namin ito babasta-bastahin. Nawa, O Diyos, meron kaming awareness na ang magsasalita sa amin ngayong hapon ay hindi po ang pastor o sino man, kundi ikaw mismo ang magsasalita sa amin mula sa Biblia, O Diyos. Nawa maging handa ang aming mga puso na tanggapin ang iyong pangungusap. Sa iyo namin nilalapit ng lahat ng bagay na ito, aming Diyos. Kapagpakumbaba namin itong hinihingi sa iyo, alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at para sa ating offering, offertory, sabay po natin yung ating third hymn.
pangunahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa ikalawang kabanata ng aklat ng mga gawa. Acts chapter 2, basahin po natin ang unang 12 talata nito. Acts chapter 2 verses 1 to 12. Acts chapter 2 verses 1 to 12. Pangunahan ko po ang pagbasa. This is the word of the Lord. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devoted men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each one of us in his own native language? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God. And all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? But others mocking said, They were filled with new wine. Saglit po tayong manalangin. O Diyos, muli po kaming haharap sa iyong salita. Aming dinadalangin, O Diyos, na bagamat ang mga oras na ito, ay malaki po ang temptasyon sa amin na magpadala sa antok at sa kapaguran. Humihingi kami, O Diyos, ng grasya mo. Bigyan niyo po kami ng focus, magkaroon po kami ng awareness, O Diyos, na ito'y salita mo at dapat namin itong igalang sa pamamagitan ng diligent hearing ng proclamation nito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at tulungan niyo rin po ako na magpapahayag ng salita mo. Nawa ikaw ang magsalita through your servant. Salamat, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Nung nakaraan po nating pag-aaral sa aklat ng mga gawa sa Book of Acts, natapos na tayo sa unang kabanata po nito doon sa chapter 1. At nung kinongclude natin iyon, so far, ang mga natutunan po natin doon, nakita natin yung muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Kung nanatiling patay si Hesukristo, nanatili siyang nakahimlay sa libingan, wala pong Book of Acts. Kaya po mayroong Book of Acts kasi nabuhay po muli si Hesukristo. So nakita natin dun sa una nating kabanata na pinag-aralan na nabuhay muli si Hesukristo mula sa mga patay, at hindi lang yon, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo at tinuruan sila for 40 days. Ayun po yung mga unang verses nung chapter 1 na binasa po natin. At nung nagpakita siya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disipulo, dun sa mga natira, meron pong utos si Hesukristo sa kanila. Christ commanded them to stay and wait in Jerusalem. Hindi po sila inutusan ni Jesus na, hindi sila pinayagan ni Jesus na magpulasan, hindi sila pinayagan na pumunta agad sa Judea, sa Samaria, sa Palestine, o sa anumang lugar. Sabi sa kanila ni Jesucristo na manatili muna sila doon sa Jerusalem kung saan sila nananatili. So, ang promise po sa kanila kasi sa verse 8, kung mapapansin natin sa chapter 1, sa verse 8, may promise kung bakit hindi muna dapat sila umalis. Sabi po kasi sa verse 8 ng chapter 1, sabi ni Christ, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ito po yung reason kung bakit hindi sila pinapaalis ni Hesukristo sa Jerusalem. Kasi tatanggapin po nila yung dunamis, yung power. Doon po natin kinuha yung English word na dynamite, yung Greek word nun, dunamis. Yung power, they shall receive power, explosive power, when the Holy Spirit ay darating po sa kanila. So may pangako ng pagdating ng banal na Espiritu. Hindi pa po siya dumating sa chapter 1, dito po darating sa chapter 2 sa pag-aaral natin. No? Hindi lang yon, hindi lang yung pangako ni Jesus sa kanila na
Makalipas ang ilang araw, dadating sa kanila ang kapangyarihan. Pag dumating ang banal na spirito, nakita rin natin na nung sinabi ni Jesucristo yon, siya'y umakyat sa langit, papunta po sa trono ng kanyang Ama. Naalala natin, nagkaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa ascension ni Jesucristo. Literal siyang umangat o lumipad, nag-levitate, pabalik po sa kanyang Father. At sinabi nung dalawang nakaputi, bakit daw nakatitig yung mga disipulo, si Kristo na umalis, sa ganung paraan makikita nilang bumalik. And after nun mga kapatid, nakita natin na-gather sila sa upper room. Doon sa lugar kung saan in-institute ni Jesus Christ yung Lord's Supper, nag-gather sila sa upper room. Ano pong ginawa nila? Nag-meeting sila. Opo, nag-meeting. Prayer meeting ang ginawa nila. So nagkatipon sila para manalangin at doon po mismo sa upper room na yon, after nilang mag-prayer meeting, tumayo si Pedro at in-announce ni Pedro na kailangan nilang i-fulfill yung scripture na kailangan po 12 yung disipulo. Kasi kung naaalala ninyo, di ba po, namatay na si Judas. So 11 na lang sila, kulang na sila ng isang disipulo. So doon sa upper room, sila po yung nagpilian ng kung sino po yung papalit sa posisyon ni Judas bilang disipulo, at nag-casting sila ng lot. Meron silang mga requirements doon sa magiging choices nila. At ang napili po nila, ang pinakita sa kanila ng Diyos ay si Matayas. Si Matayas po yung pinili ng Diyos, yung nireveal sa kanila na pamalit kay Judas bilang pang-12 apostol. Ayun po yung mga nakita natin sa chapter 1. Ngayon mga kapatid, sa pag-aaral natin ng pasimula ng chapter 2 ng Book of Acts, ito na po, makikita na natin yung fulfillment nung pinangako ni Jesucristo. Ano ulit yung pangako ni Christ? Power. When the Holy Spirit comes upon you. Hindi po nila natanggap yun sa chapter 1. Dito na po nila matatanggap yung fulfillment ng promise na yon sa chapter 1. Okay? So meron po tatlo tayong titignan sa pag-aaral natin ngayon. Tatlong S. Una, the sound of the Spirit's coming. Pangalawa, the sight of the Spirit's coming. And yung pangatlo po, the service of the Spirit's coming. So, una, tignan muna natin yung the sound of the Spirit's coming. Tignan po natin yung verse 1 ng ating scripture. Sabi, chapter 2 verse 1, when the day of Pentecost arrived, they were together in one place. So, nagkakatipon pa rin po sila. 'Di ba sinabi ni Jesus, wag daw silang aalis, 'di ba? So magkakasama po yung 120. 'Di ba naalala natin 120 silang natira. So sa 120 na yon, nagkakatipon sila, nandun sila sa Jerusalem. Ilang araw na po ang lumipas nito mula dun sa meeting nila sa upper room. Kung tama ang ating math, tandaan natin, ang Pentecost po, yung sineselebrate nila dito sa verse 1, ibig sabihin po kasi noon, 50th, kaya nga Pentecost. Yung Pente po doon, 50th. Tinatawag din ito na Feast of Weeks. Kasi nagse-celebrate sila ng 50 days after Passover. Okay? May naalala ba kayong kaganapan nung sa huling Passover bago mag-chapter 2 ng Acts? Anong nangyari doon sa huling Passover? Hindi po ba namatay si Jesucristo? Tama? So kung namatay si Jesucristo ng day of Passover, after 3 days na buhay siya, tapos 40 days si Jesucristo kasama nila, 3 days plus 40, so may 43. 50th day ito So probably, mula nung nag-meeting sila sa upper room, 7 days after, ginanap yung Pentecost. Maaari, right? At least malapit doon sa petsa na yon. Pero kaya po siya tinawag na Feast of Weeks kasi ang Pentecost po, 7 times 7 po kasi siya mabigat po yung implication sa mga Hebreo nung number 7. So 7 days tayo sa isang linggo, right? 7 days sa isang linggo, times 7 weeks, 7 times 7, 49. Yung day after ng 7 times 7, the day after 7 days after 7 weeks, 50th day po yun Yun yung Pentecost. Ito yung sineselebrate nila. So, bigyan ko lang kayo ng background. Bukod doon, bigyan ko kayo ng background sa Pentecost. Ang Pentecost po, marami po siyang katawagan sa mga Hudyo. Tinatawag siyang Feast of the Harvest, Feast of the Ingathering. Pero basically, 1/3 po siya ng annual feast ng Israel. Ang mga Israelita po, meron po yung 3 main feast. Okay?
meron yung tatlong main na pista sa isang taon. Yung isa sa pinaka-major nilang pista, yung tinatawag po nating Feast of the Passover o yung tinatawag nilang Pesach. Yung Feast of the Passover, in-institute ito sa kanila sa Old Testament pa lang para alalahanin nila yung nangyari dun sa land of Goshen. Kung naaalala ninyo, di ba dun sa land of Egypt, nilampasan ng angel of death yung mga may doorpost na merong, yung hamba nun merong pahid ng dugo. Para maalala nila kung paano sila niligtas ng Diyos mula sa angel of death, lalong-lalo yung kanilang pagkaalipin sa Ehipto at kung paano sila niligtas ng Diyos mula doon, para maalala nila yon, sineselebrate nila yung Day of Passover. Yun po yung isa sa major feast nila. Pangalawa, meron po sila tinatawag na Feast of Booth. B-O-O-T-H o yung Feast of the Tabernacle. Yung tinatawag nilang Sukkot. Ito namang Feast of Tabernacle na ito, pista ito doon sa temple nila. Wala pa naman talaga silang temple noon nung panahon pa ni Solomon nangyari. Pero may celebration na sila doon sa tolda kung saan sila naghahandog ng alay, pangpatawad ng kanilang kasalanan. Ito po yung Feast of the Tabernacle. Yung Feast of Thanksgiving, ito yung pista nila sa pagpapasalamat nila sa ani na binigay sa kanila ng Diyos. Ito po yung Pentecost. Okay? Ito yung tinatawag nilang Shavuot. So, tatlong main feast, Pesach, Sukkot, Shavuot, Feast of the Passover, Feast of the Tabernacle or Feast of Booth, at Feast of Thanksgiving or Pentecost. Nandito sila ngayon sa celebration nila ng Pentecost. At ano pong nangyayari during Pentecost, no? Kumbaga sa atin sa mga Pilipino, para tong New Year Yung maraming tao, lahat masaya, may celebration sa kalsada. Parang ganun po yung celebration ng mga Hudyo na ito. Pero mas ingrande pa kaysa sa celebration na pwede nating ma-imagine mga Pilipino. Gano'n to ka-ingrande? Lahat po ng pilgrim sa iba't ibang panig ng mundo nagkakatipon para po sa pista na ito. Okay? So yung mga Jewish pilgrim all over the world come together to offer first fruits. So we can imagine thousands upon thousands upon thousands ng mga Israelita yung nagkakatipon para sa celebration na ito. Ngayon, pag nagkakaroon po ng Pentecost sa Jerusalem, merong 4 major groups ng mga tao. May 4 major groups na uma-attend ng Pentecost. Yung unang grupo, yung tinatawag nating mga devout Jews, mga debotong Hudyo. Sino po itong mga debotong Hudyo na to? Sila yung mga Hudyo, 100% na Hudyo, wala silang hindi sila half Moabite. 100% na Hudyo po sila, na pinanganak sa Israel, lumaki sa Israel, hanggang ngayon nasa Israel pa rin. So, debotong Hudyo, deboto sila sa relihiyon ng Judaismo. Sila yung first group. Yung second group po, yung mga tinatawag nating Palestinian Jews. Yung Palestinian Jews naman, ito yung mga Hudyo na hindi mismo lumaki doon sa Jerusalem. Lumaki sila outside. Lumaki sila, although full-fledged Israelite sila, full-fledged Judaizer sila, lumaki po sila sa Judea at saka sa Samaria. Yun po yung ikalawang grupo. So, devout Jews, Palestinian Jews. Yung third group, yung tinatawag nating Hellenista or Hellenistic Jews. Ayun po yung third group. Ito naman mga Hellenistic Jews, ito po yung mga Hudyo na tumira sa mga Griegong bansa. Ng ibang bansa, parang nag-abroad sila. Okay? Siguro, dun sila nag-business, o kaya mas maganda yung oportunidad doon ng pag-aaral, ng healthcare o anuman, mas maganda yung ani doon sila tumira, pero Hudyo pa rin sila. Nanatili sila sa relihiyon ng Judaismo. Ito po yung tinatawag nating Hellenistic Jews. At dahil galing nga sila sa ibang bansa, halimbawa po tayo, Pilipino, mangingibang bansa tayo, pupunta po tayo ng sabihin nating UAE, tapos doon na tayo mag-for good. Nag-for good po tayo doon, 20 years na tayo sa UAE, pero pinapanatili pa rin natin yung culture natin, yung roots natin bilang Pilipino. Sa tingin nyo po ba sa 20 years, hindi nyo maa-adapt yung regluwahe ng mga taga-UAE? Siyempre, matututunan ninyo. Tama? Kung nag-Arab sila, mag-Arab ka. Pag pumunta ka ng Chinese na country, ilang taong ka na doon, matututo ka ng Chinese language. Right? So yung mga Hellenistic Jews, dahil nga nag-abroad sila for a long time, pero bumabalik sila ng Israel para mag-celebrate ng Pentecost, ng Feast of Thanksgiving, naka-adapt sila ng lengguwahe ng mga Griego.
naka-adapt sila ng lengguwahe ng bansa kung saan sila nanggaling. So, yun yung pangatlong grupo. Yung pang-apat po, yung tinatawag nating mga proselytes. Yung mga proselytes naman, ito po yung mga Hudyo talaga. Wala silang, hintil talaga sila. Wala silang lahing Hudyo. 100% foreigner po sila. Pero na-convince sila na tama yung Judaism. Kaya sila nagpa-convert sa relihiyon ng mga Hudyo. Okay? So, apat na grupo, devout Jews, Palestinian Jews, Hellenistic Jews, tsaka mga proselytes. At tong apat na grupo na ito, na kinocompose nila yung Pentecost, libo-libo po ito. Napakadami po ng mga tao na ito. So, ito po yung kaganapan. Ito yung setting kung kailan nangyari yung pagbaba ng banal na spirito sa mga apostol. So, punta tayo sa verse 2. Sabi, suddenly, hindi po sinabing gently, dahan-dahan, hindi po ganon. Sabi, biglaan, biglang, suddenly. Sabi, suddenly, meron daw pong sound from heaven like a mighty rushing wind. Ilagay po ninyo yung sarili nyo sa sitwasyon na ito. Dumalo ka ng pista, napakadaming tao, then suddenly, nakarinig ka ng napakalakas na tunog like a mighty rushing wind. Alam nyo po mga kapatid, pag nagbasa tayo ng mga testimonya ng mga na survivor ng Yolanda, nakabasa ako ng isang article, nung nasa loob daw siya ng bahay, di ba napakalakas ng bagyong Yolanda, yun ang pinakamalakas na bagyo na naglandfall 315 kilometers per hour yung velocity ng hangin po na yon. At pag nasa loob ka daw ng bahay, ang naririnig mo na tunog parang may papalapit na tren. Ganun daw po yung ingay niya. At kahit sa mga ibang bansa, pag mayroong mga tornado, may mga malalakas na hangin, ito rin yung testimony ng mga survivor. Yung loob ng bahay, parang may tunog na parating na tren. Hindi ba kahit nga mahinang bagyo, naririnig natin yung sipol ng hangin, ang lakas? How much more na 315 kilometers per hour? Mga kapatid, yung narinig nila dito like a mighty rushing wind, a sound from heaven. Hindi po ito hangin lang may tunog like a mighty rushing wind. At kung Israelita ka, magugulat ka ba sa tagpong ito? Masasabi mo pa kaya, ano nangyayari? What's happening? Hindi po. Kung Israelita ka, alam mo anong ibig sabihin ng tunog na ito. Why? Kasi nasa history nyo yan Nangyari na yan sa inyo sa Old Testament Ilang beses na nangyari na pagparating ang presensya ng Diyos, nakakarinig sila ng mighty rushing wind na tunog from heaven. Yun po yung nangyari sa 1 Kings 19. Kung naaalala ninyo, in-isolate ni Prophet Elijah yung sarili niya. Di ba pumunta siya sa kuweba sa bundok ng Horeb? Di ba? Kinausap siya ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon daw ng rushing wind that shattered Horeb. Napakalakas nung tunog. Like a mighty rushing wind. Ito yung narinig ni Prophet Elijah nung dumating yung presensya ng Diyos. Ano yung tunog na ito? Wala, ingay lang ba to? Wang-wang lang? Hindi po. Signal ito na parating ang presensya ng Diyos. So kung Israelita ka, sa day ng Pentecost, narinig ng tenga mo na may tunog na ganito, alam mo na narito ang presensya ng Diyos. Kasi nangyari na to sa aming lahi noon. So ito po yung nangyari na sound of the Spirit's coming. Tignan po natin sa John 3 verse 7 to 8. Yung sinabi ni Jesucristo nung kausap niya si Nicodemus. Di ba naalala ninyo, pinuntahan ni Nicodemus si Jesucristo? John 3, 7 to 8, sabi ni Christ, "Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound. But you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Ano may kita natin? Sinabi ni Jesucristo, yung Espiritu daw, it goes kung saan niya gustong pumunta, kagaya ng hangin na naririnig natin yung tunog. So may kita natin dito sa John 3, 7 to 8, in-associate ni Jesucristo yung hangin sa Spirit. Meron siyang close connection even sa language ni Jesucristo. At alam niyo mga kapatid, anong interesting? Ang interesting po dyan, talking about the connection of wind and the Spirit, yung Greek word po para sa Spirit is pneuma. P-N-E-U-M-A.
Pneuma, Pneuma, kaya nga may pneumatology, study of the Holy Spirit. So ito po yung Greek word para sa spirit, pneuma, at ito rin po yung same word na ginagamit for breath. Ano ba lumalabas sa hininga? Hindi ba hangin? Right? Same word siya na ginamit for breath or wind of breath. Kaya nga dun sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, 'di ba, yung salita daw ng Diyos is theopneustos. May word doon na pneuma, word of God, breath of God. 'Di ba yung salita ng Diyos is the breath of God kasi yung merong interconnection yung word na spirit, yung word na wind at yung word na breath. Now, yung mga medical practitioners po, pag tinanong natin sila, ano yung last thing na ginagawa ng isang tao the moment na mamatay siya? Alam niyo po ano sasagot nila sa inyo? Mag-e-exhale. Mag-e-exhale siya, ilalabas niya yung hininga niya. Paano ba binuhay si Adan? Mula dun sa alikabok na hinulma ng Diyos. Anong ginawa niya? God inhaled, inihinga sa kanya yung spirit of life. Kaya nagkabuhay si Adan. Then the moment na mamamatay ang tao, ano mangyayari? I-exhale daw niya yung life. So nakita natin, interesting siya kasi may connection yung spirit, yung wind, yung breath of life, kung paano nagbigay ang Diyos ng hininga sa tao para mabuhay. At the moment na mamamatay ang tao ay mag-e-exhale at iiwan siya ng buhay sa kanyang katawan. So the spirit is life. Yan ang makikita natin. Hindi lang ito basta-basta isang hangin o tunog lang, mga kapatid. Ito'y announcement ng parating ang Espiritu ng Diyos. Announcement ng kanyang presensya. So yun yung visual, mga kapatid, nung nangyari sa Pentecost, yun yung sound of the Spirit's coming. Pangalawa, tingnan natin, the sight of the Spirit's coming. Hindi lang nila narinig yung presensya ng Diyos na dumating. Nakita po mismo ng dalawa nilang mata na yung presensya ng Diyos nasa kanila. Basahin natin yung verse 3. Sabi dito sa verse 3, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. So after nilang marinig yung sound from heaven like a mighty rushing wind, bigla daw pong may lumitaw na apoy sa mga ulunan nila, na dilang apoy. Sa probinsya, pag nakita ito ng mga matatanda, sasabihin nila San Telmo Sasabihin nila Encanto. Mga kapatid, may lumitaw po na apoy sa ulunan nila. Di ba pag yung kandila sinindihan mo, yung itsura ng apoy niya ay parang dila? Parang ganun po yung lumitaw sa mga ulo ng disipulo, hindi lang ng 12 disciples. Nung 120 na nagkakatipon po roon. Ito po yung lumitaw sa kanilang ulo. Again, mga kapatid, kung Israelita ka, magtataka ka ba kung anong ibig sabihin ng tongues of fire na ito? Nagtataka tayo. Why? Kasi wala naman tayong rich history sa Old Testament Hindi tayo Hudyo. Pero po mga kapatid, yung mga Hudyo, alam nila anong ibig sabihin pag may mga lumilitaw na apoy, supernaturally. Alam po nila. Kasi nasa Old Testament na ilang beses minanifest ng Diyos ang kanyang presensya through fire. Ilang beses po yan nangyari. Naalala ninyo dun sa burning bush? Na merong bush na umaapoy pero hindi nakukonsume. Di ba doon ni-reveal ng Diyos ang kanyang plano para sa bayan ng Israel? Sinabi niya kay Prophet Moses sa Exodus 3, yung bush na hindi nakukonsume, maging nung nag-wander sila, na-exile sila sa disyerto for 40 years, anong gumagabi sa mga Israelita tuwing umaga? Pillar of cloud. Yun yung naggagabay sa kanila kung saan sila pupunta. Pag tumigil yung pillar of cloud sa umaga, ibig sabihin pinapatigil sila ng Diyos sa lugar na yon. Sa gabi, anong naglilid sa kanila? Pillar of fire. Isang malaking haligi ng apoy ang nagpapakita sa kanila. Hindi sila naliligaw. Hindi sila nalilito. Saan sila pupunta? Alam nila, yun yung presensya ng Diyos. Yun yung pillar of fire. Nagbibigay ng liwanag sa kanila tuwing gabi. At warmth sa kanila sa disyerto. So alam nila na manifestation ito ng presensya ng Diyos. Hindi lang yon. Doon sa Exodus 19 to 20, nung tinawag ng Diyos si Moises na umakyat ng Mount Sinai, anong nakita nila sa tuktok ng Mount Sinai? Di ba mga tunog ng trumpeta na nakakatakot, tapos may kulog at kidlat, may kadiliman, ano pa daw? Merong apoy na lumalabas mula dun sa tuktok ng bundok ng Sinai. At lubha silang natakot, sabi nila kay Moises, tama na, ayaw na naming marinig yan.
Nabalot sila ng takot nang nakita nila yung apoy dun sa tuktok ng Mount Sinai. Why? Dahil nandun yung presensya ng Diyos. Si Elijah, nung kinuha siya ng Diyos, sabi ng iba, na-rapture daw si Elijah. Ayoko gamitin yung word na rapture, wala naman sa scripture yan eh. Nung tinangay si Elijah, dinala siya sa presensya ng Diyos. Saan siya nakasakay? Chariot of fire. Sa 2 Kings chapter 2. Again, presence of God carrying Elijah to his throne. Ano pang sinabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 24? For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. So even the scripture testifies na ang Diyos is a consuming fire. Pero the main meaning nung nakita ng mga Hudyo ito nung day ng Pentecost, although alam nila from their history na minamanifest ng Diyos ang presensya niya through fire, through flame, the main meaning of it is that in the Old Testament, fire will fill the tabernacle as a sign to the Jews that God is dwelling in the temple. Alam niyo po ba ito, mga kapatid? Di ba meron silang tolda kung saan sila nag-aalay ng papuri ng pagsamba, nag-aalay sila ng mga tupa, ng mga kambing, ng baka, ng mga kalapate, nagbibigay sila ng handog, ng tinapay. Nasa tabernakulo po yun. Paano nila malalaman na yung presensya ng Diyos nasa tabernakulo? How? Pag nakita nila yung apoy sa tuktok ng tabernakulo, God is there. Alam nila na yung presensya ng Diyos nandun sa temple. And now, yung presensya ng Diyos, yung apoy wala na sa templo na ginawa ng mga kamay. Nandito na sa templo na mismong tayo. Nasa presensya na ng mga kalupunan ng mga mananampalataya. Nandun na yung apoy. Signal that God is with us. Ito po yung meaning sa kanila nun. Wala na sa tuktok ng templo yung apoy. Wala na sa tuktok ng templo sa lumang tipan. Nandito na sa tuktok ng templo sa bagong tipan. Sino? Tayo po. Tayong mga mananampalataya. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Sinabi, 1 Corinthians 3, 16 to 17, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Nasaan yung apoy ng Diyos? Nasa templo, right? Kaso sa bagong tipan, sino na daw yung templo? Tayo na raw. We are God's temple and that God's Spirit dwells in us. How fitting na dahil tayo na sa bagong tipan, tayo na yung templo ng Diyos, how fitting na yung apoy nasa ulunan ng mga disipulo nung day ng Pentecost. And if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. Verse 17. We are that temple. Naranasan ito nung nascent church. Yung apoy ay wala na doon sa tabernakulo, wala na sa templo. Nasa ulo na nila. Signal ng Diyos na sila na yung bagong templo sa bagong tipan. Na sila ang tinuturing ng Diyos na kanyang tatahanan. No longer God dwells in temples made of hands, but on His people's heart. Kaya naalala ninyo mga kapatid, sa Revelation, ano yung threat ng Panginoon sa 7 churches of Asia pag hindi sila nagpatuloy sa katapatan? Anong sabi? Babawian sila ng ilawang apoy. Revelations 2, chapter 2, verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Ito po yung meaning nun mga kapatid. Babawian tayo ng ilawan ng Diyos. Babawiin niya yung apoy niya sa atin. Yung presensya niya sa templo na tayo mismo, babawiin po niya kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Ayun po ang meaning ng tongues of fire na nasa ulunan ng mga disipulo. So narinig nila yung tunog, nakita nila ng mismong mata nila yung presensya ng Diyos, nag-manifest to tongues of fire. Tingnan natin sa pangatlong bahagi, no, mga kapatid. The service of the Spirit's coming. The service of the Spirit's coming. Verse 4, ito na, nag-materialize na po yung fulfillment. Finally, hindi lang nila narinig yung coming of the Holy Spirit, hindi lang nila nakita yung coming of the Holy Spirit, nag-manifest na talaga sa kanila yung workings, yung service
ng Holy Spirit. Sabi sa verse 4, they were filled with the Holy Spirit. Chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Dito, sa verse 4 ng chapter 2, dumating na talaga, natupad na yung pangako ni Hesukristo sa kanila. Ngayon, mga kapatid, siguro nalilito tayo, akala ko ba natanggap natin yung Holy Spirit nung nanampalataya tayo sa Diyos? Bakit dito, chapter 2 lang nila natanggap? Hindi ba sila believer noon? So, clarify natin, Iba po yung baptism of the Holy Spirit sa indwelling of the Holy Spirit. Magkaibang bagay po yon. Ang baptism of the Holy Spirit, ito po yung malalaikin natin o equivalent siya sa regeneration. The moment na nanampalataya tayo sa Diyos, we are baptized in His Spirit. Ito po yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians 12:13, for in one Spirit we were all baptized into one body, Jews and Greeks, slaves and free, and all were made to drink of one Spirit. Kung nauunawaan natin yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, lahat tayo sa punto ng ating kaligtasan, ng punto ng ating pananampalataya sa Diyos, binautismuhan tayo sa iisang Espiritu. Ito po yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Kung hindi ka babautismuhan ng banal na Espiritu, wala kang kakayanan manampalataya kay Hesukristo. Ayun po yun. Iba po yung tinatawag nating indwelling of the Holy Spirit na naranasan nila rito. Hindi po baptism of the Holy Spirit ang yung nangyari dito. Ang nangyari, indwelling of the Holy Spirit. Ang indwelling of the Holy Spirit, ito po ay repeated reality of a Spirit's controlled behavior. Paano natin mauunawaan yan? Kay Samson, mga kapatid. Kailan yung unang inindwell siya ng Spirit? Yung ruach. Di ba po nung nasa sinapupunan siya? The second time, nung inatake siya ng leon, pinunit niya yung leon into pieces. Di ba? Parang young young sheep lang. Inindwell siya ng Holy Spirit. Pangatlong beses siyang inindwell ng Holy Spirit, di ba po nung pinatay niya yung 1,000 mga Pilisteo gamit yung jawbone ng donkey, may fourth time siyang i-indwell ng Holy Spirit nung kanyang sisirain yung mga pundasyon ng templo ng Pilisteo. So, hindi lang po isang beses nag-indwell yung Holy Spirit kay Samson. By God's desire, ini-indwell siya repeatedly. Ganun po yung indwelling. Kahit po dito sa Book of Acts, mga kapatid, ilang beses pong mai-indwell sila Peter. Tandaan nyo, chapter 2, in-indwell si Peter ng Holy Spirit kasi kasama siya dun sa mayroong manifestation ng tongue of fire. Pagpunta natin ng chapter 4, i-indwell na naman siya ng Holy Spirit. Okay? So, ibahin po natin ang ating understanding sa baptism of the Holy Spirit sa indwelling of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit, one-time event upon regeneration. Indwelling of the Holy Spirit, repeated act po ito repeated reality of a Spirit-controlled behavior. Kasi nga po, nakita natin, ilang beses itong na-experience ni Peter and the Apostle. Pero tingnan po ninyo, nung na-feel sila ng Holy Spirit, ano po yung ginawa nila? Sabi, they were filled with the Holy Spirit, and began to speak in different tongues as the Spirit gave them utterance. Binigyan sila ng kakayanan ng banal na Espiritu na magsalita sa iba't ibang lingwahe. Yung tinatawag ng mga tao ngayon na speaking in tongues. Yun po yung nangyari. Ngayon, tingnan natin yung circumstansya. 120 sila, may narinig silang mighty rushing, sound from heaven like a mighty rushing wind, may manifestation ng tongue of fire. Na-feel sila ng Holy Spirit, nagsimula silang magsalita sa iba't ibang mga lengguwahe, at tignan ninyo yung reaction ng mga tao sa paligid. Nakita ng mga tao na nangyayari ito na yung 120 may apoy sa ulo, tapos nagsasalita ng iba-ibang wika. Sabi dito, verse 5, sabi, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. So, sandamakmak po ito, 1,000 and 1,000 po yung nagagather. Sabi sa verse 6, they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. Naalala ninyo mga kapatid, sabi ko may 4 groups dito sa Pentecost. Halo-halo ito, iba-ibang lengguwahe. Nagulat sila, yung 120 na to, nagsasalita ng mga lengguwahe nila galing sa iba't ibang bansa. Kinagulat po nila ito. Sabi dito sa verse 7, hindi ba itong mga taga-Galilea? So parang sinasabi ng mga tao, bakit alam nila itong mga lengguwahe natin? Di ba mga Galilean to, dapat
Hebrew lang yung language nila, wala nang iba. Paano sila natuto ng mga lengguwahe na ito? Basahin natin yung mga lengguwahe na binagkas, no? Sabi, verse 8, and how is it that we hear each of us in his own in his own native language? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors of Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. So napakaraming lengguwahe mga kapatid, no, mga native na lengguwahe sinalita ng mga disipulo. Verse 12 sabi, and all were amazed and perplexed. Sino ba namang hindi ma-amaze? Sino bang hindi magugulat? Na bigla-biglang magsasalita itong mga taong to. Magtataka kayo, ano ba to? Nag-aral ba to ng language? Nang-enroll ba to somewhere? Bakit ganito? Paano nangyari ito? Alam nila na supernatural na kaganapan po itong nasasaksihan nila. Sabi uli sa verse 12, they were all amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? Pero ito mga kapatid, okay, nag-speaking in tongues sila. Ano pong focus ng scripture? Anong focus ng text natin? Bakit sila nag-speaking in tongues? Ano po yung focus ng event na ito? Mga kapatid, alam po ninyo, I spent the first 21 years of my life na dumadalo po kami ng isang Pentecostal na gawain. Wala po kaming ibang naging naaniba na grupo, maliban po sa mga Pentecostal, naging member pa po ako ng hyper-charismatic movement. Yung mga silly charismatics, naging member pa po kami ni Sister Jam niya for 2 years. At kung tatanungin po ninyo, yung mga Pentecostals, yung mga charismatics, kung anong focus ng chapter na ito, alam niyo po ano sasabihin nila? Yung Pentecost mismo, yung speaking in tongues. Yung phenomena ng pagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, yun yung amazing doon, yun yung focus ng text. Pero hindi po yun ang focus ng text, mga kapatid. Hindi yung speaking in tongues. Meron pa pong isang grupo dati, meron kaming isang missionary, pinadala namin sa probinsya. Nung pinadala namin siya sa probinsya, nagalit yung mga tao dun sa kanya kasi ang dala-dala niyang turo, yung turo ng church namin. Ang tinuturo ng church namin noon, may view na pag hindi ka nag-speaking in tongues, it can be a sign na hindi ka ligtas. Kasi yung 120 na disipulo dito, nag-speaking in tongues eh. So, in order for you to be classified as saved, dapat nag-speaking in tongues ka, marunong ka magsalita ng ibang lengguwahe. So, yun po yung focus ng mga Pentecostal kung tatanungin natin sila mga kapatid. Pero hindi po yun ang focus ng text. Pansinin ninyo ang speaking in tongues po sa scripture, linawin natin, known languages po siya. Hindi po siya babbling. Hindi siya ba, na, ra, na paulit-ulit na walang ibig sabihin. Tignan po ninyo nung nagsalita sila na distinguish ng mga tao Sinabi, salita yan ng Arabia, ng Cretans, ng Phrygia, right? Alam nila yung lengguwahe, hindi siya babbling Hindi siya paulit-ulit na syllables. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 14? Yung pagtuturo ni Pablo sa 1 Corinthians 14 patungkol dito. Sabi niya, 1 Corinthians 14:6-11, now brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching? So sabi ni Pablo, kung haharap ako sa inyo, halimbawa may preacher dito, pag akyat ng preacher, nag-speaking in tongues, anong pakinabang sa inyo nun mga kapatid? Halimbawa, nagsalita ako dito ng Swahili. Meron ba sa inyo nagsasalita ng Swahili? Anong pakinabang nun sa inyo? Wala namang nakakaintindi ng lengguwahe na yun sa inyo. So sabi ni Pablo, kung aakyat ako dyan sa pulpito ng Korinto, magsi-speaking in tongues ako, wala yung benepisyo sa inyo. If even lifeless instruments such as flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is played? Verse 8, and if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle? So with yourselves, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what it is said? So sinabi ni Pablo, kung walang nakakaintindi sa inyo, wala yung pakinabang. Sino makakaalam ng sinasabi ninyo? For you will be speaking into the air. Ang kausap ninyo, hangin. There are doubtless many different languages in the world, and none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and to the speaker, a foreigner to me.
So sinasabi po dito ni Apostol Pablo, kahit mag-speaking in tongues pa ako sa harapan mo ng isang lengguwahe na hindi mo naiintindihan, wala kang pakinabang kahit na napaka-marvelous things pa patungkol sa Diyos yung sinasabi ko. Hindi tayo makarelate, may language barrier tayo. Pero ang malinaw, sinasabi ni Apostol Pablo na known language po, hindi po babbling, hindi pa ulit-ulit na phrase, ang biblical speaking in tongues. At isa pa mga kapatid, bukod sa pagiging known language ng speaking in tongues, alam nyo po ba, tuwing may nagsispeaking in tongues sa Biblia, sign of judgment siya sa mga nakikinig? Bakit sa mga Pentecostal, pag may nagsispeaking in tongues, tingin nila bumababa, nandito na yung blessing ng Diyos? No. Sign ng judgment yun, nahuhukuman sila ng Diyos. Sinabi ni Pablo again, 1 Corinthians 14:21-22. 1 Corinthians 14:21-22. In the law it is written, by people of strange tongues and by the lips of foreigners will I speak to these people, and even they will not listen to me. So kahit to mag-speaking in tongues pa sa mga foreigner, they will not listen to me, says the Lord. Thus tongues are a sign not for believers, but for unbelievers. While prophecy is a sign not for unbelievers, but for believers. Yung prophecy po dito, tinutukoy dito, preaching. So ang speaking in tongues po, it is a sign for unbelievers para hatulan sila ng Diyos. So bakit siya pinapractice sa mga Pentecostal? Kung tanda yun, ng hatol ng Diyos sa kanila. Tuwan-tuwa ba silang hahatulan sila ng Diyos? So malinaw mga kapatid, that speaking in tongues sa Bible is a known language at sure sign po siya ng judgment ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, balik tayo dito sa Acts chapter 2. Nung nag-speaking in tongues yung mga disipulo, nagkukwento lang sila. Ano po sinabi dito sa verse 11? They were telling the mighty works of God. Nagpipreach po sila mga kapatid gamit yung lengguwahe na hindi nila alam. Hindi natin alam paano exactly nag-execute yun sa mind nila. Siguro si John, nagpipreach siya ng message of the gospel. Sinasabi niya ng salitang Hebreo sa isip niya, sa bibig niya, pero yung tunog ay lumalabas, ibang lengguwahe ng mga taga-Kreta. Hindi natin alam. Dahil nga supernatural event ito, hindi natin ito kayang i-breakdown into molecules, mga kapatid, Pero ang malinaw, hindi man nila alam yung lengguwahe na lumalabas sa bibig nila, ang sinasabi nila, mighty works of God. Nagpipreach sila ng mga gawa ng Diyos. They were telling mighty works of God to the same people that Peter will later on call murderers of Christ. Narinig ba ninyo mga kapatid? Bakit sila nag-speaking in tongues? Kasi nangangaral sila sa mga Hudyo na nagpapatay kay Jesus. Kaya siya sign of judgment. Even dito, sa first time na nag-speaking in tongues, yung mga disipulo, ang pinapangaralan nila, yung mga Hudyo na nagpapatay kay Jesucristo. Ayun sasabihin ni Peter Sila daw yung mga nagpapatay kay Jesucristo, murder of Christ, sabi sa verse 23, living in a crooked generation, sabi sa verse 40. So hindi po ito sign ng blessing, mga kapatid. Sign ito ng judgment sa mga hearers. So ang focus po, hindi po mismo dun sa phenomena ng speaking in tongues. The focus is the proclamation of the mighty works of God. Kailangan pa ba natin ng speaking in tongues dito sa PRBC, mga kapatid? Kaya natin i-express ang mighty works of God using English and Tagalog. Hindi na po natin kailangan ng speaking in tongues. So the focus is proclaiming the mighty works of God. Ngayon po kasi nangyari, mysticism na lang Mysticism. Meron pong tinuturo sa amin nung nasa charismatic pa kami. Si Satanas daw kasi, nakakaintindi siya ng Tagalog. So kailangan daw naming mag-speaking in tongues para daw hindi maintindihan ni Satanas yung prayer namin. Pag hindi daw naintindihan ni Satanas yung prayer namin, hindi niya masisira yung pinagpipray namin. Halimbawa, nagpipray ka na pumasa ka sa exam. Nagpray ka, Lord, sana makapasa ako sa exam. Narinig ni Satanas yung prayer mo. Nagpipray ka makapasa sa exam, bibigyan kitang distraction. So para hindi marinig ni Satanas, hindi niya maintindihan, mag-speaking in tongues ka. Hindi niya ngayon malalaman anong gusto mong mangyari, hindi niya masisira yung plano. Mysticism. Nasa sa scripture yun, mga kapatid, Hindi daw naiintindihan ni Satan yung speaking in tongues. Meron pa nagturo sa amin, na true story to mga kapatid, si Sis Jam at yung ate kong panganay, ako, dinala kami sa isang kwarto kasi mga bagong membro kami doon
merong isang nagturo sa amin paano mag-speaking in tongues. Literal na tinuruan po kami. Sabi, magsimula ka mga phrases muna, parang baby. Di ba yung baby, hindi naman doon nagsisimula yan sa mga salita talaga. Magsisimula yan sa mga phrases na paulit-ulit. So, baby tongues daw ang tawag doon. Magsisimula kami doon. And later on, kakalooban kami ng mas mature na gift dito. Matututo kaming magsalita ng speaking in tongues ng buo. Nasaan sa scripture ito, mga kapatid? Mysticismo po ito. Lahat po ito ay babbling nonsense lang. So the focus of speaking in tongues and dun sa proclamation of mighty works of God at hindi po mismo dun sa phenomena ng speaking in tongues. Itong nakakalungkot mga kapatid, no? Dahil sa lahat ng silly nonsense na ginagawa ng Pentecostal movement, ng mga charismatics, dahil sa pag-twist nila ng pag-twist ng pangyayari dito sa Pentecost, ano pong nangyari? Na-diminish natin yung meaning niya. Iniiwasan na nga natin to eh. Ayaw natin, allergic na tayo eh. Tingin natin kumbaga na-hijack na nila ng husto itong chapter na to, ayaw na nating tignan. Pero nevertheless mga kapatid, it was a supernatural phenomena that marked the church in antiquity. Ito po yung pasimula na bumaba ang banal na spirito sa iglesia. Na nag-full operation na po ang banal na spirito sa iglesia. So bilang aplikasyon mga kapatid, kagaya na nabanggit ko, ito po yung danger. Here's the danger. We appreciate and commemorate resurrection, right? Lagi nating inaalala yung resurrection. May Holy Week pa nga tayo eh, right? Although thing of the past siya, hanggang ngayon tinitignan natin yung epekto niya sa iglesia. Tinitignan natin yung gawa ni Jesus sa krus. At nagbebenepisyo yung kaluluwa natin sa pag-alaala natin doon. May Lord's Supper tayo, inaalala natin yung kamatayan ni Jesucristo. Yung tinapay, simbolo ng katawan niyang nabayuba, yung dugo niya, yung alak, simbolo ng dugo niyang dumanak sa krus ng Kalbaryo. Tinitignan natin yung kaganapan sa nakalipas para magbenepisyo yung kaluluwa natin sa ngayon. Ganon din sa Passover, hindi ba? Kaya tayo rin, again, merong Lord's Supper. Tinitignan natin yung ascension, yung pagbalik ni Jesucristo sa trono ng kanyang ama. Ina-appreciate natin itong mga ganito. Ang danger mga kapatid, dahil sa lahat ng silly nonsense, lahat ng crazy nonsense na ginagawa ng mga heretics sa supernatural event na ito, we no longer appreciate the impact it brought to the church in the New Testament, mga kapatid. Pinangako sa lumang tipan pa lang, mangyayari ito sa Joel chapter 2. Prophesied na po ito sa Joel chapter 2 na mangyayari ito. At na-fulfills Acts chapter 2. Ano pong masasabi natin about God? God is trustworthy. Tapat siya sa mga pinangako niya sa iglesia. Wala siyang sinabi na hindi mangyayari sa iglesia. Lahat ng kanyang pinangako ay maaasahan. Subok ang salita ng Panginoon mula noon hanggang ngayon at kailanman. This is a proof of God's faithfulness to the church. At dahil proof ito ng faithfulness ng Diyos sa kanyang iglesia, hindi ba mga kapatid, it should empower our prayer? Reading the account of the Pentecost, it should empower our prayer. Why? We know that God is trustworthy, that God is faithful. Wala tayong ipapanalangin sa Kanya na consistent sa Kanyang kalooban na hindi mangyayari, na hindi niya ibibigay sa atin sa awa niya. Kaya may empower ang ating pananalangin. At dahil nangyari ito, mga kapatid, it should empower our trust in His Word. Tapat ang mga salita ng Diyos. Wala dapat tayong pagdududa sa mga pinangako niya sa atin. At unti-unti natin nakikita habang rumurolyo ang panahon kung gaano katapat ang salita ng Panginoon. Never tayong binigo. Hindi lang to proof ng faithfulness ng Diyos sa kanyang iglesia, it is also a proof that God abides still with His church. Nakita natin na yung dilang nga po, mga kapatid, nanahan sa mga katawan ng kanyang mga disipulo. Ang presensya ng Diyos ay nasa kanyang mga disipulo na ngayon. Ang presensya ng Diyos ay wala na sa tabernakulo, wala na sa templo na tinayo ni Solomon. Nasa atin na po na mga nananampalataya sa Diyos. Therefore, it should empower our evangelism. Lakas loob tayong pupunta sa unbelieving world na ito. Alam natin na hindi tayo haharap na tayo lang. Kasama natin ang presensya ng Diyos na magpoproklama sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya upang tawagin sila sa pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
The day of Pentecost should empower our evangelism. At hindi lang yun mga kapatid, it should empower our worship. Hindi tayo nakakakita ng dilang apoy sa mga ulo natin ngayon. Right? Pero sa nananahan ng Diyos, yung fire po na yun, it is but a signal, it is but a sign. But the reality, ang Diyos ay nananahan sa presensya ng mga taong nagkakatipon para purihin siya. We know that God is with us because of the day of Pentecost. Kasama natin ang Diyos. Therefore, it should empower our worship. Meron ba tayong awareness na ganun mga kapatid? Na pag nagkakatipon tayo dito sa linggo, nasa harapan natin si Jesus. Ayun ang reason mga kapatid kung bakit tayo natutulog sa preaching. Bakit? Kasi hindi tayo aware. Wala tayong realization na nasa harapan natin ang Diyos. Yun ang reason kung bakit tayo late. Kung bakit okay lang sa atin, kahit magsisimula, sabihin natin ng 2:00, dadating tayo ng 2:30, okay lang yun. Diyos lang naman yung nandun eh. Yun ang reason mga kapatid kung bakit malamlam tayo. Why? Because we lack the realization that God abides with His people, na nasa kalagitnaan natin siya. Nawa, lumago tayo mga kapatid, sa realization na kasama natin ng Diyos sa ating pagkakatipon. Actually, hindi lang sa pagkakatipon natin mga kapatid, kahit maghiwa-hiwalay tayo. Kung nakikiisa tayo kay Jesucristo sa pananampalataya, hindi mo man makita hindi lang apoy sa ulunan mo. God abides with us individually. Are we living under Coram Deo? Under God's presence? Realization na kasama natin siya? My brother, my sister, I hope the next time nagagawa ka ng kasalanan, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Nakikita niya yung kasalanan na gagawin mo. At nawa mapigil ka nun sa paglaglag ng sarili mo sa kasalanan. Awareness that God is with us. Ngayon, para sa mga kaibigan natin na hindi nananampalataya sa Diyos, naalala ninyo, nagsalita yung mga disipulo sa ibang lengguwahe. I'm afraid na tuwing naririnig mo ang salita ng Panginoon, para bang speaking in tongues sa iyo. Hindi mo maintindihan. Why? Dahil matigas ang puso mo sa Ebanghelyo. Namumuhay ka sa kasalanan. Ang aming panalangin, nawa hindi mo ituring na speaking in tongues ang preaching of the gospel. Maunawaan mo ito. Tumimo ito sa puso mo. Nawa pagkalooban ka ng Diyos ng grasya na kagaya ng natanggap rin namin. Illuminating grace. I-regenerate niya ang puso mo, maintindihan mo na ang Diyos ay banal, galit siya sa kasalanan, namumuhay siya sa kasalanan, at hahatulan niya ang sino mang namumuhay sa kasalanan. At may pag-asa siyang binigay sa atin, ng kanyang ibinigay ang kanyang anak na si Jesucristo, na buhay ng buong kabanalan, tinupad ang kanyang kautusan, umakyat sa krus ng Kalbaryo, pinasan sa kanyang balikat, ang hatol na gawat sana sa ating mga makasalanan. At kung makikiisa tayo sa anak niya na ito, wala nang hatol sa atin. At itatrato tayong sariling anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Nawayan ang maging tugon natin mga kapatid sa pakikinig natin ng salita niya. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat sa kaganapan na ito sa kasaysayan ng iglesia. At nawa o Diyos, hindi lang ito isang historical account na aming pag-aaralan. At nawa hindi rin namin ito tinatrato na mystical account kung paano itinitwist ng ibang mga grupo. Nawa tignan namin ang araw ng Pentecost bilang araw na pinakita mo kung gaano ka katapat sa iyong iglesia. At magbigay ito, Panginoon, ng kalakasan sa aming pangangaral ng Ebanghelyo, sa aming katapangan na lumakad ng may kabanalan, lalong-lalo o Diyos sa aming pagsamba sa iyo. Mangyari nawa ito, Diyos, sa aming iglesia. Loobin mo nawa, Ama, alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.